Ang dahilan ng iyong pagkawala ay dapat na isang kusang pagpapakamatay. Ate. Muli. Ate. Anong nangyayari? Gising ka na. Tumatawag na ang asawa mo. Alam ko, mahal ko. Nakababatang kapatid. Maraming beses ko na siyang gustong tapusin gamit ang mga kamay ko para ipaghiganti ka. Pero hindi ko magawa. Magiging bangungot ako sa kanya para mabuhay siya araw-araw sa impyernong mas masahol pa sa wala. Molly, hintayin pa natin si ate. Mahal ko, para sa party ng engagement bukas, naihanda ko na ang lahat. Mahal kita. Talagang sabik na sabik ka nang makita siya? Dito ka lang at hintayin ako, babalikan kita sa susunod na buwan. Ang tiket sa eroplano mamayang hapon na i-book na para sa alauna ng hapon. Ang susuotin mong damit sa handaan na ihanda ko na rin para sa iyo po. Gusto ko talaga sa matalinong babae. Matalino? Isa lang iyan sa pinakaordinaryong katangian ng isang babae. At ang pinakamalaki kong katangian ay ang paggawa ng lahat ng paraan. Nagsisimula na ang laro. Nagsimula na ang laro. Anong ginagawa mo rito? Naparito ako. Siyempre dahil gusto kong makita kung ang damit na inihanda ko para sa iyo ay bagay sa iyo. Huwag kang magbiro, umalis ka na agad. Mahal ko, ang asawa mo ay tila parating na. Asawa ko. Mahal ko. Akala ko ay hindi ka makakarating ngayon. Siyempre pupunta ako sa engagement party mo. Asawa ko, kailangan na nating umalis. Pasensya ka na, Rose. Mukhang magiging busy ako ngayong araw. Hindi mo na kita masasamahan. Maglilibot muna ako mag-isa. Sige na, gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Mas mabuting huwag ka na lang kung saan-saan magpunta. Baka gumawa ka pa ng gulo. Mukhang hindi masaya si Mr. Chen. Zian, ano bang nangyayari sa iyo? Sige, maglibot ka lang. Magkita tayo mamaya. Huwag kang gagalaw. Rose? Sanyu. Hindi maaari. Hindi gagawa ng masama sa sarili si Molly. Kung gusto mong mabigyan ng katarungan ng kapatid mo, kailangan nating mahanap ang direktang ebidensya na tinapos siya ni Chen Zian. Ang cellphone, siguradong kinuha iyon ni Chen Zian. Kailangan ko ang tulong mo. Sige. Pero, tungkol kay Chen Zian, Mananatili ako sa tabi niya para ako mismo ang makahanap ng ebidensya. lahat ng kwarto sa villa na ito, maliban sa ikalawang palapag, ay natingnan ko na. Ngayon, ang kwartong ito lang ang may naka-install na kumpletong alarm system, kaya kailangan pa ring mag-ingat. Wala na akong pakialam doon. May aasikasuhin lang ako. Zian, Lagot, paakyat na si Chen Zian kasama ang mga tauhan niya. Bilis, alis na. Sandali lang. Kapag umalis tayo ngayon, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Mauna ka na. Napakawalang hiya ni Chen Zian, mapapahamak ka kapag hindi ka pa umalis? Sanyu, tulungan mo akong muli.
Sino ang nagpaakyat sa iyo rito? Ano ba talagang balak mo? Mr. Chen, hindi mo man lang ba itatanong sa akin kung ano ba talaga ang nangyari? Rose? Anong nangyari sa'yo? Miss Su, sir. Mr. Chen. Pilit po siyang pumasok dito sa pangalawang palapag. Miss Su, may nakita akong tao kanina na umaaligid patungo sa pangalawang palapag. Kaya sumunod agad ako dahil sa taranta. May tao? Nasaan ang taong iyon? Nakatakas po. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Magmadali kayo at hanapin siya. Masyadong mahigpit ang seguridad ng villa. Paano magkakaroon ng magnanakaw dito? Mr. Chen, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tama na yan. Hindi mo ba nakikitang nasugatan si Rose? Miss Su, pasensya na po. Nawala sa ayos ang engagement party ninyo. Hindi. Sa totoo lang, ang totoo niyan, kasalanan ito ng aming maluwag na seguridad. Samahan kitang gamutin ang iyong sugat. Wantang? Hayaang utusan na lang siya ng mga katulong doon. Tama po, Wantang. Mas importante po ang engagement party nyo. Mismo. Zian, iurong ang seremonya ng 1 oras at ikaw mismo ang mag-inspeksyon doon. Tayo na. Miss Su, naasikaso na po ang lahat. Hey ate, tingnan mo ang bago kong ginawang painting, kumusta? Munting Molly, parang gusto mo na yata makipag-date? Hindi lang ako basta-basta pipili ng kahit sino. Rose, anong nangyari sa iyo? Miss Su, ang painting na ito. Naaalala ko ang sabi ni Zian noon, ang isang ito ay gawa ng dating may-ari ng villa. Para sa mga taong unang nakakatikim ng tamis ng pag-ibig, ang nakikita lamang nila ay ang tila pangarap na kagandahan. Pero kapag nawala na ang tamis at tuluyan nang pumasok sa pagsasama, ang makikita na niya ay ang tila magulong digmaan, mga sira at madidilim na alaala, at mga bulaklak na tila puno ng pait. Miss Su, mayroon sana akong munting pakiusap. Sige, sabihin mo lang. Mayroon akong kapatid at noong makita ko ang painting na ito, ay naalala ko siya. Miss Su, magkano man ang halaga nito, gusto ko itong bilhin. Ano ka ba? Huwag mo na munang isipin ang pera, ibibigay ko sa'yo ang painting na ito. Salamat. Tingnan mo, parang seryoso talaga ang naging problema mo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira pansamantala. Kung gayon po, maraming salamat sa paanyaya ninyo. Chen Zian, hulaan mo kung mangyayari sa iyo ang mga paghihirap na ito na pilit ginagawang maganda ng 10 beses, 100 beses o 1000 beses ang higit na lala, makakangiti ka pa rin kaya? Nang gaya niyan? Mahal ko? Nandito na ako. Napaalis ko na silang lahat. Bukas naman. Anong ginagawa mo pa rito sa bahay ko? Parang si Mr. Chen ay mukhang hindi ako malugod na tinatanggap. Sa tingin ko, ay may karapatan akong malaman kung bakit may ibang tao dito sa loob ng pamamahay ko. Zian, nasugatan si Rose ng dahil sa ating dalawa, kaya gusto ko muna siyang patuluyin dito sa bahay natin pansamantala. Saka saktong-sakto, matutulungan niya tayong alagaan ang ating katawan para makapaghanda na sa pagkakaroon ng anak. Sige, tutal si ikaw naman ang nasusunod dito sa bahay. O siya, kukuha lang ako ng alak, at ngayong gabi, magdiriwang tayong lahat. Baka naman may tinatagong babae si Mr. Chen. At takot ka na baka matuklasan ko ito. Huwag kang masyadong abusado. Hindi ka naman siguro makikipagtalo sa isang babaeng gaya ko. Gusto ko lang namang makita ang perpektong pagsasama ninyong dalawa. Sa susunod, lumayo ka kay Suwantang. Hindi ko lang alam kung talagang mahal mo siya o baka. Oh, mahal ko. Hoy, mahal. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Miss Su, pwede mo ba akong iwanan sandali para pumunta sa banyo? Parang humulas na kasi ang lipstick ko. Sige. Wala dito sa kwartong ito. Kaya ngayon, siguradong nandoon na iyon sa loob ng kwarto. Paano ka nakapasok doon? Gising pa rin si Mr. Chen kahit ganitong kalalim na ang gabi. Dahil ba ito? Sa hindi ka pabusog ngayong gabi?
Magsalita ka. Pagkatapos mong lumapit kay Suwantang at pumunta dito sa bahay ko, ano ba talaga ang balak mo? Di ba sinabi na ng asawa mo? Na kaya niya ako pinapunta rito ay para tulungan kayong ayusin ang kalusugan nyo. Baka malinlang mo si Suwantang? Pero ako? Nagpapatawa ka ba? Di ba gusto mo naman ang ginagawa ng palihim? Ang gawin ito ng patago. Di ba mas exciting iyon? Matalino kang babae. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Mahal? Sabihin mo, kung makikita tayo ni Suwantang na ganito ang ayos natin, ano kaya ang gagawin niya? Bitiwan mo ako. Mahal, ayos ka lang ba? Samahan mo akong uminom sandali. Ano na ang balita? May nahanap ka ba na anumang mahahalagang impormasyon? Maliban sa kwarto, nagalugad ko na ang lahat ng iba pang mga silid, pero wala akong nakitang kahit ano. Pero, mamayang gabi, dadalo sila sa isang piging. Hahanap ako ng pagkakataong makapasok. Sige. Dalhin mo ang relo na ito. Pindutin mo lang ito kapag nalagay ka sa panganib. Kahit nasaan ka man, mahahanap kita. Salamat. Miss Sue, napakaganda mo ngayon. Salamat po. Sandali lang. Ang amoy na ito. Ang amoy na ito. Ano ang problema, Miss Sue? Mas maganda kapag ganito ang suot. Mahal? Tara na. Araw-araw nililinis ng katulong dito. Ang ibang mga lugar ay napakalinis at walang kaabog-abog. Pero dito lang sa ibabaw na ito ay may makapal na alikabok. Maaaring nagtamad-tamaran ang katulong o kaya naman ay nandito ang mekanismo. Nahanap ko na. Hayon. Sa hinaharap, kahit saan ka man pumunta ate, ito na ang papalit sa akin para samahan ka. Anong ginagawa mo? Sinisigurado ko lang kung ang kama, kung saan ka natutulog gabi-gabi ay malambot. Rose? Napakamapang-akit mo talaga. Kung hindi mo gusto, maaari din akong maging kagaya ni Suwantang na isang formal na binibini. Hindi. Gusto ko silang dalawa. Ay, Miss Sue, hindi ba sabi ni Batang Master ay mamaya ka pa uuwi? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Anong tunog iyon? Mahal, Ano yung ingay na narinig ko sa loob kanina? may pusa lang na pumasok sa loob. Tanungin kita, may itinatago ka ba sa akin? Napansin mo? Talagang naglakas loob kang maglihim sa akin. Ang kaarawan mo. Ang kaarawan ko? Tungkol ito sa sorpresa. Hindi pa kasi ako handa. Huwag kang makikinig ng palihim, ha? Sige na, tara na. Iyon naman pala. Mahilig ka pala sa pusa. Kung ganoon ay mag-iingat ka. Dahil ang pusang tulad ko ay nangangagat. Ate, tingnan mo.
Dito? Dito kami ni Zian ikakasal? Maganda ba? Ang video na ito ay hindi direktang katibayan. Tingnan mo ito. Hinala ko na si Chen Zian ay may masamang balak sa Su Group, kaya malamang si Su Wantang na ang susunod na magiging biktima. Kung malalaman ni Su Wantang na ang masayang pagsasama nila ay laro lamang ni Chen Zian, sigurado akong kakampi natin siya. Pero, tingin mo ba, maniniwala siya sa iyo? Kaarawan na ni Su Wantang bukas. Hayaan nating siya mismo ang magbukas ng sorpresang ito. Mahal, happy birthday. Salamat. Anong problema? Naghihinala ako. Na baka niloloko ako ni Zian. Ano? Naglakas loob siyang mangaliwa. Humanda siya at talagang malalagot siya sa akin. Huwag. Wala pa naman akong sapat na ebidensya. Pakiramdam ko lang ay parang medyo iba ang kinikilos niya nitong mga nakaraan. Nagsimula ba ito noong pumunta si Rose sa bahay niyo? Sinasabi ko na sa'yo, hindi siya mabuting tao. Malapit na kayong magpakasal, pero may ibang babae sa loob ng bahay niyo. Siguradong magkakaroon ng gulo balang araw. Mahal, halika rito. Lahat. Salamat sa pagpunta ninyo sa birthday party ni Wantang ngayon. Kasal na kami sa papeles. At ngayong araw, espesyal kong inihanda ang isang sorpresa. Mahal, noong nakaraan ay hinanap ko si Isabella at nakiusap ako na para sa ating pag-iibigan ay gumawa siya ng isang painting. Naalala ko noong sobrang ningning mo habang naglalakad ka sa gitna ng maraming tao. Pakakasalan mo ba ako? Zian? Ang regalo ni Mr. Chen ay talaga namang isang malaking sorpresa. Kaso, ang babae sa painting na ito ay parang hindi katulad ni Miss Su. Chen Zian, ito ba talaga ang inihanda mong sorpresa para sa akin? Sino ang gumawa nito? Wife, ang mga bagay na ito ay hindi gaya ng nakikita mo. Miss Su, bakit hindi mo itanong kay Mr. Chen kung ano ang relasyon niya sa babaeng nasa painting? Usapan ito ng pamilya. May karapatan ka bang makisawsaw? Ikaw lang ang wala rito kanina. Hindi kaya sinadya mong sirain ang birthday party na ito? Umalis lang ako kanina para kunin ang regalo para kay Miss Su. Sino ang babaeng ito sa painting? Wife, hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat sa iyo. Ngunit sa ngayon ay marami pang taong nanonood. Dahil nakita na naman ng lahat, mas mabuti pa kung gamitin na ni Mr. Chen ang pagkakataong ito para magpaliwanag. Sino ba talaga ang babaeng ito? Inamin ko, bago kita nakilala, totoong mayroon akong karelasyon noon na ikakasal na dapat ako. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil ako ay natatakot ako. Natatakot ako na baka husgahan mo ako. Natatakot akong iwan mo ako. Wife, alam ko na ang pagkakamali ko. Tama na. Magsialis na kayo. Miss Su, hindi mo ba gustong malaman kung nasaan na ang babaeng nasa painting ngayon? Rose, sumusobra ka na. Miss Su, hindi mo ba talaga gustong malaman kung ano na ang nangyari sa babaeng nasa painting ngayon? Rose, itigil mo na ito. Hindi ka ba talaga interesado sa nakaraan ng mister mo? Ang nangyari ngayong araw, siguradong may kinalaman ka rito. Miss Rose? Wantang sinabi ko na sa iyo, wala siyang mabuting balak. Noong huling engagement party, nakita ko pa siya, na inaakit si Zian. Oo, siya ang umakyat sa akin. Ilang beses na niya akong tinangkang akitin pero nabigo siya. At ngayon naman ay sinira pa niya ang birthday party mo. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi ba't alam mo na ang sagot? Simulat sa pool, itinuring kitang kaibigan, kaya pinatira kita sa bahay ko. Ngayon, hindi ka na malugod dito? Pakiusap, umalis ka na agad. Miss Su, tingnan mong mabuti. Ang regalong inihanda ko para sa iyo.
Naniniwala akong babalikan mo ako para maghanap. Ngayong gabi po, gusto niyo bang manatili muna ako sa tabi niyo? Gusto ko munang mapag-isa. Sige po, magpahinga po kayong mabuti ngayong gabi. Mahal? Hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin? Chen Zian, ngayon ko lang na-realize na parang hindi naman pala talaga kita kilala. Ang ginagawa ko ay para sa atin, para sa mas magandang kinabukasan. Pero hindi ko alam sa hinaharap kung mauulit pa ba ito ng maraming beses. Hindi na mangyayari iyon. Magtiwala ka sa akin, okay? Chen Zian, kaya pa ba kitang pagkatiwalaan ulit? Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Huwag mo akong hawakan. Xiaolan, kumalma ka lang. Hindi ako makakalma. Isang suwantang, isang rose, at ngayon ay may moli pa. Chen Zian, ilan ba talaga ang babae mo? Bahagi na sila ng nakaraan. Ikaw ang pinakamahal ko ngayon. Napakasinungaling mo. Sinungaling ka. Huwag kang ganyan. Nasasaktan ako para sa iyo. Kapag kontrolado ko na ang Su Group, isasama kitang magpakalayo-layo. Ayos ba? Sino yan? Sino iyan? Mukhang hindi na makapaghintay si Mr. Chen na makipagkita sa lihim mong kasintahan. Gusto mo bang malintikan? Hindi ba't gusto mo naman ang ganitong walang katapusang thrill? Sinasabi ko sa iyo, gusto ko ang mga matatalinong babae. Ipinapahayag ko lang sa iyo ang aking pagpoprotesta. Anong karapatan mong magreklamo sa akin? Hindi lang ako. Mukhang si Binibining Lan ay marami ring hinanakit sa iyo. Wala ka nang pakialam doon. Magkaiba kayong dalawa. E paano naman si Molly? Paano mo nalaman ang tungkol kay Molly? Ano pa ang nalalaman mo tungkol sa kanya? Dapat mo iyang ayusin at linisin ng mabuti. Dahil kapag may nalaman pang iba si Su Wantang, marahil ay hindi na ito magiging kasing dali ng panlolokong ginawa mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ang tanging gusto ko lang ay ang manatili ka sa piling ko. Ayaw ko sa babaeng masyado akong pinakikialaman. Wala akong awa kahit babae ka pa. Hello? Imbestigahan mo nang maigi ang buong pagkatao ni Rose. Rose? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Miss Su, huli ka na. Ito ang Amerikano. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Sinabi na sa akin ni Zian ang lahat tungkol sa nakaraan niya. Kung may nangyari man sa inyong dalawa noon, pinapayuhan kita. Nakalimutan mo na iyan. Ito ay nahanap ko sa ilalim ng unan ng asawa mo. Napakadali mong napatawad si Chen Zian. Pero gusto kong malaman kung si Miss Su ang traidurin ng pinakamalapit sa kanya. Mapapatawad din ba niya ito? Bakit hindi na lang sa gabi? Kapag araw, walang vibes. Tungkol sa party ng kaarawan, nagdududa pa rin siya. Kailangan kong umuwi sa gabi. Hindi mo naman ako lolokohin. Para lang puntahan si Rose, di ba? Hindi siya kasing sunod-sunuran mo. Kailan mo ba lilinawin ang lahat kay Suwantang? At isama mo na ako? Malapit na. Maganda ang takbo ng pera sa account ng kumpanya kamakailan. Siguraduhin mong mailipat ang pera ng maayos
at ipasok sa card. Huwag kang mag-alala. Para sa ating hinaharap, alam ko ang ginagawa ko. Nahanap ko na. Nalaman ko na si Chen Zian ay madalas makipag-ugnayan kay Li Ming mula sa Psychiatry Department ng Hospital A. At base sa video na ito, ang taong nagbibigay ng kung ano kay Chen Zian ay walang iba kundi si Li Ming. Psychiatry? Oo, Kung ganoon, malaki ang posibilidad na ang gamot na ito ang naging dahilan kung bakit nawala si Molly. kung ang gamot nga na ito ang naging dahilan ng nangyari kay Molly, siguradong may nalalaman si Li Ming. Ako na mismo ang kakausap sa kanya. Pasok po kayo. Miss, maaari ko bang malaman? Ano po ang inyong mga nararamdaman? Hindi po para sa akin. Para ito sa isang kaibigan ko, kamakailan lang ay nahihimatay siya at nanginginig ang buong katawan. Nalason kaya siya? Dr. Lee, nahulog ang panulat mo. Anong klaseng gamot daw ba ang magdudulot ng ganoong mga sintomas? Risin, Risin pala, ganoon ba? sino ka ba talaga? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Dr. Lee ngayong araw. Babalik na lang ako sa susunod. Anong relasyon mo kay Molly? Sandali, huwag kang gumalaw. Tigil. Rose? Ayaw ko. Ayaw ko. Rose? Maayos lang ang lahat? Nandito lang ako. Naaalala mo pa ba? Kung ano ang sinabi ni Li Ming kanina? Naaalala ko ang recorder. Huwag kang mag-alala. Nandito ang recorder at buo ang mga record. Huwag kang mag-alala. Castor, Sanyo. Gumamit sila ng castor para tapusin si Molly. Alam ko. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang makapagpahinga ka. Nasa labas lang ako. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako agad. Magpahinga ka ng mabuti. Kung si Miss Su kaya ay traitor rin ng pinakamalapit na tao sa kanya, mapapatawad mo rin ba siya? Wantang, yung lalaking si Chen Zian, na naman ba ang nagpalungkot sa iyo? Ako nang bahalang magturo sa kanya ng leksyon. Pinapunta kita rito ngayon dahil may ibibigay ako sa iyo. Nagustuhan mo ba? Kung hindi ako nagkakamali, ito yung binigay ko sa iyo noong kaarawan mo, di ba? Sinasabi ko na nga ba kung bakit nawala? Nandito lang pala sa iyo. Naalala mo pa ba noong college tayo? Noong kaming dalawa ay may gusto sa iisang lalaki. At nag-aagawan tayo, pero nalaman na lang natin sa huli na ang taong iyon pala ay matagal na palang may girlfriend. Dahil sa nangyaring iyon, nagpakalasing tayo ng husto. 10 na ang lumipas na taon. Nakalimutan ko na iyan kung hindi mo sinabi. Oo nga, maraming mga bagay ang nagbago na sa paglipas ng panahon. Pero noon ay galit na galit ka sa mga kabit? Nakalimutan mo na rin ba iyon ngayon? Pinagdududahan mo ba ako? Suwantang. Sa nakalipas na mga taon, tahimik na nanatili sa tabi mo, ang taong nakasama mong umiyak at tumawa. Ay, ako. Ang taong kasama mong nagsumikap sa lahat ay ako rin. Oo, nagbago na ako. Pero nagbago lang ako para unahin na ang sarili ko. Mahal, narito na ako. May gagawin pa ako, mauuna na akong umalis. Anong nangyayari rito? Mahal, anong problema? Pagod na ako. Miss Su, may oras ka ba para mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan. At may gagawin pa ako.
Aalis na ako. Si Miss Su pagdating sa kumpanya ay talagang seryoso. Kaso hindi ko lang alam kung ang asawa mo at ang matalik mong kaibigan ay nag-aalala ba sa iyo? Pamilya ko ang usaping ito. Usaping pamilya? Suwantang, dapat ba akong matuwa sa pagkakahangal mo? O dapat ba akong matuwa sa pagiging inosente mo? Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko alam kung ang asawa mo ay itinuturing ka ba talaga bilang kaisa ng pamilya niya. Ako ang bahala sa aking pagsasama. Hindi na tayo magkaibigan, kaya wala kang karapatang husgahan ako. Sa tingin mo ba ang asawa mo ay basta lang nagloko? Naniniwala ka ba talaga na ang sinasabi ng asawa mong fiancé ay isa lamang baliw? Hindi ka ba talaga nagtataka kung sino talaga ako? Wala akong pakialam kung pang ilang babae ka na niya. At wala rin akong pakialam sa kung anuman ang binabalak mo. Sa madaling salita, huwag na huwag kong maririnig na sinisiraan mo ako sa iba. Dahil kundi ay parurusahan kita. Maaring dahil sa pride mo ay ayaw mong harapin ang katotohanan. Pero hindi mo ba inaalala na ang hangarin nila ay hindi lang para sa iyo? Ang kabutihan mo sa akin. At lahat ng sakripisyo mo ay nakikita ko. Maniwala ka sa akin, ayos ba? Kapag hawak ko na ang grupong Su, sa oras na iyon ay magsasama na tayo habang buhay sa malayo. Ang totoong nangyari ay maaaring hindi mo magustuhan. Pero ang mabuhay araw-araw sa isang kasinungalingan, iyon ba ang gusto mo? Suwanang, hindi ka ganyang klaseng tao. Hayaan niyo na lang akong maging mangmang. Hindi ba po pwede iyon? Paano kung hindi siya makontento na basta magmukha kang mangmang? Paano kung sa simula pa lang ay ang tanging gusto niya ay tapusin ka? Sino yan? Ako ito. Na-miss mo ba ako? Nababaliw ka na ba? Bakit? Si Su Wantang, nandoon pa rin sa dinner. Ang miss na kita. Si Suwantang ba ngayong araw? Ay may natuklasan? Noong huling punta ko rito, ay may naiwan akong hikaw. Hindi ko alam kung paano. Pero nahanap niya iyon. Bakit ka naging pabaya? Bakit ka nagmamadali? Napakagunggong ni Su Wantang. Kahit anong sabihin ko, ay siguradong maniniwala siya. Mag-ingat ka sa susunod. Ayaw ko nang maulit yung nangyari noong nakaraang piging para sa iyong kaarawan. Siya nga pala, kamakailan, may balita ka ba tungkol kay Rose? Nandito ka sa tabi ko, pero nagagawa mo pang isipin ng ibang babae? Magsalita ka sa aming tatlo nina, Suwantang at Rose. Sino ba talaga ang gusto mo? Sa ngayon, ikaw ang pinakagusto ko. Sabihin mo, paano kung bumalik bigla si Suwantang ngayon? Anong mangyayari? Huwag mo ngang sirain ang mood natin. Ano? Natatakot ka na ba? Wala akong dapat ikatakot. Bakit? Chen Zian, sabi mo ay hindi mo na ako lolokohin. Bakit? Paulit-ulit na lang, tinatapakan mo ang katapatan ko. Anong balak mong gawin? Pagbabayarin ko silang lahat. Naisip mo ba ang magiging bunga nito? Niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. Wife ko? Kayong dalawa na mga taksil. Tapusin na natin ito ngayon. Dahil nabuking na rin naman, hindi ko na itatago sa iyo. Kapag wala ka na ngayong araw, ako na ang tunay na Mrs. Chen. Bilis. Gaano mo pa katagal gustong paghintayin ang mga tao? Tumawa ka na kung gusto mong tumawa. Hindi ko kailanman naisip na gawing katatawanan ang sitwasyon mo. Dati mo pa ba alam ang relasyon ni Xiaolan at ng lalaking iyon? Noong selebrasyon ng kaarawan mo, binigyan na kita ng babala. Pero ngayon, hindi ito ang oras para malungkot. Ito ang mga ari-ariang binili ni Chen Zian sa ibang bansa sa nakalipas na 2 taon. Hinala ko na ang finance director mong si Binibining Lan ay ginamit ang kanyang posisyon para tulungan siyang itakas ang mga pondo ng kumpanya mo.
Ito ang taong dati kong pinagkakatiwalaan. Bukas ay maghahanap ako ng tao para imbestigahan ang bagay na ito. Sige na, magsabi ka na. Ano ba ang kapalit na gusto mo? Matalinong tao si Miss Su. Gusto kong pagbayarin ng lubos si Chen Zian. Ano ba talaga ang relasyon niyo sa isa't isa? Ano sa tingin mo? Mula noong sadyang paglapit mo sa akin, hanggang sa pagtulong mo sa akin ngayon, lalo kitang hindi maintindihan. Pero dapat ay alam mo na hindi ako kailanman magiging kaaway mo. Nagtataka lang ako kung ano ba talaga ang nagawa ni Chen Zian na napakalala para ang isang kalmado at rasyonal na si Miss Rose ay handang gumawa ng masama maparusahan lang siya ng husto. Masyado pang maaga para malaman mo ang lahat. Tungkol sa ating pagtutulungan, pwede mo muna itong pag-isipan ng mabuti. Pero naniniwala ako. Nababalikan mo rin ako. Bakit mo ako pinatawag ngayon? Anong nangyari? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Oo. Hindi masyadong maganda ang tulog ko kamakailan. Mayroon akong kaibigan na laging hindi rin makatulog nitong mga nakaraang araw. Ang matalik niyang kaibigan ay nakipagrelasyon sa kanyang asawa. Sa ganoong kamalas na sitwasyon, sino pa kaya ang makakatulog ng maayos? Oo nga. Maganda ang bago mong hikaw. Gusto mo ba? Sige, ibibigay ko sa iyo. Wag na. Hindi ko masyadong gusto ang gumamit ng mga bagay na gamit na ng iba dahil baka mabuhay lang ako sa takot na baka mabuking pa ako. Para sa akin, kahit ano pa ang mangyari, basta gusto ko ang isang bagay, gagawin ko ang lahat ng paraan para makuha siya. Tapos na ang oras ng pahinga ko, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Kaya, ikaw pala ang kasama niya sa villa kagabi. Tama ba? Alam mo na ang lahat? Gusto kong manggaling mismo sa bibig mo na ang matalik kong kaibigan ay nanlalaki sa asawa ko. Anong matalik na kaibigan? Matalik na tagasunod mo lang ako. Akala ko ba noong huling usap natin ay naging malinaw na ang lahat, pero pinili mo pa ring magpakabulag. Ano man ang gusto kong gawin, o kung sino man ang samahan ko ay kalayaan ko, at wala ka nang pakialam doon, ituring mo man akong hamak sa paningin mo. Sa tingin mo ba ay mahal ka niya talaga? Gusto lang niya ng panandali ang libangan. Suwantang, napakakumpiyansa mo talaga kahit kailan. Ngayong, kasama ko na si Zian. Ibig sabihin lang nito, na ako ang mahal niya. Shaolan, ganito ba talaga kaimportante ang manalo? Siyempre, gagawin ko ang lahat sa anumang paraan. Makasama lang siya. Kaya naman, ginamit mo ang posisyon mo sa trabaho para tulungan siyang itago ang mga ari-arian. Anong itatago? Suwantang, pwede mo akong sulsulan na inagaw ko ang lalaki mo? Pero ang magnakaw ng ari-arian ay labag sa batas. Huwag mong isiping dahil boss kita, ay maaari mo na lang basta akong paratangan ng wala lang. Kahit wala man akong patunay sa ngayon, alam mo sa sarili mo ang totoo. Gumising ka na dahil lang sa ganitong uri ng lalaki, isusuko mo na ba ang karera mo at ang dangal mo? Ayaw kong dumating ang araw na bilang magkaibigan, ay sa loob na ng kulungan tayo magkita. Nakalimutan mo na ba? Mahigit 10 taon na tayong magkaibigan, at noong pumasok ka sa dormitoryo, ay ako pa ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Oo, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Pero ang kinalalagyan ko ngayon bilang finance director ay pinaghirapan ko ng dahan-dahan. Ano bang tulong ang nagawa mo? O nga pala, kung may mahanap kang butas sa ginawa ko, edi ituloy mo lang. Pero pagdating kay Zian, ano pa ang balak mong gawin? yamang hindi pa naman kayo kasal, edi magalingan na lang tayo. Sa abot ng ating makakaya. Tumigil ka. Ikaw. Chen Zian. Lumabas muna kayong lahat, opo. Ang dami kong tawag sa iyo, bakit hindi mo sinasagot? Hindi ba sinabi ko na sa iyo, dapat tayong lumayo sa isa't isa kapag nasa kumpanya? Anong layo pa ang sinasabi mo? Alam na ni Suwantang ang tungkol sa ating dalawa. Anong sabi mo? Kanina lang. Hiniya niya ako sa harap ng maraming tao. Wala siyang respeto sa akin, wala na akong pakialam kahit mag-away pa kami. Inamin mo ba sa kanya? Paano kung sinusubukan ka lang niya? May isip ka ba talaga? Chen Zian,
Tinalikuran ko ang aking pinakamatalik na kaibigan para sa iyo. Mahal mo ba talaga ako? Walang kwentang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig na yan. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na magtimpi ka? Magtimpi ka? Ngayong inamin mo na ang pagtataksil natin, paano na ang kinabukasan natin? Sapat na ang perang na nailipat natin. Pati ang tungkol sa paglilipat ng pera, alam na rin ba niya? Hindi ko inamin. At hindi ko alam kung kailan pa siya nagsimulang maghinala. May kakilala kaya siya? Sa bangkong iyon? Magsalita ka naman. Noong una pa ba ay wala ka na talagang balak? Na isama ako paalis? Hello? Sa ospital ba ito? Pupunta na ako agad. Huwag kang aalis. Subukan mong umalis, ibabagsak ko kayong dalawa. At ipagsisigawan ang totoo sa lahat. Kumalam ka muna, ang ginagawa ko ngayon ay para sa kinabukasan nating dalawa. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Rose, Gising ka na pala. anong ginagawa mo rito? Natakot ako na baka nasa panganib ka, kaya sinundan kita. Salamat sa iyo. Nagdadalang tao ka. Paano nangyari iyon? Maingat naman ako sa mga ganitong bagay. Maayos ba ang pag-uusap niyo ni Binibining Lan? Ako, Asawa ko. Kumusta ka? Ayos lang ba ang bata? bakit ka pa pumunta rito? Ayokong makita ang mukha mo ngayon. Lumabas ka. Asawa Lumabas ko ka na. pakiusap. Kumalam ka muna. Huwag kang masyadong magpadala sa emosyon po. Hindi mabuti ang magalit para sa bata. Bakit ngayon lang siya dumating? At alam na agad niya na nagdadalang tao si Su Wantang. Ang tungkol sa inyo ni Xiaolan, alam ko na ang lahat. Asawa ko, makinig ka sa akin. Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Sinasabi ko sa iyo, hindi na ako muling magpapakasal sa iyo. Asawa ko, alang-alang na lang sa bata. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na. Kahit anong mangyari, totoong pinagtaksilan mo ako. Ang anak, kaya ko siyang palakihin ng mag-isa. Oo. Alam ko. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Tiyak na tatapusin ko na ang lahat kay Xiaolan ng tuluyan. Sino yan? Sino yan? Si Miss Suwantang po. Sino ka? Asawa ko. Siya ang sikat na psychiatrist na si Liming. Siya nga. Ganito po iyon. Nag-aalala si Mr. Chen sa inyo habang kayo ay nagdadalang tao. Sa baka makaapekto ang emosyon nyo, kaya inutusan niya akong alagaan kayo. Kung gayon, maraming salamat kay Dr. Lee. Mr. Chen, maaari po ba kayong pumunta rito bukas para kunin ang gamot? Sige. Asawa ko. Ikaw muna. Manatili ka muna rito sa bahay at magpahinga ng mabuti. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, natingnan mo na ba ang CCTV? Ilang ulit ko nang pinanood ang CCTV. Ngunit laging may suot na sombrero at face mask, kaya hindi talaga makita ang muka. Tungkol sa nangyari kay Molly, nalinis mo na ba ang lahat? Siguradong malinis. Tungkol sa nangyaring ito, ipapaimbestiga kong mabuti ang lahat. Ang pangunahing layunin mo ngayon ay si Su Wantang. Ipaubaya mo yan sa akin, walang problema. Dapat ay gawin mo iyan ng palihim at walang makakaalam. Huwag kang mag-alala. Nakita ko si Chen Zian ngayong araw at ang gawa nila ni Liming ay tila kakatwa. Nararamdaman ko na. Parang may hindi tama. Ikwento mo pa. Kung ang isang babae, kahit ang sarili niya ay hindi alam, na nagdadalang tao siya, pero ang asawa niya ay handang-handa na para sa lahat. Bakit kaya? Baka naman. Ang pagdadalang taong iyon ay bahagi rin ng plano ng asawa niya? Ang ibig mo bang sabihin? Ang pagbubuntis ni Su Wantang ay nakaplano lahat ni Chen Zian? Nagbubuntis si Su Wantang. Noong nakita ko si Chen Zian kanina,
Napansin ko na parang alam na niya ito noong una pa. At isa pa, pinalagaan pa niya siya kay Liming. Kay Liming? Saka, huwag mong kalilimutan, ang dahilan kung bakit wala na si Molly. Noong panahong iyon ay tinawag itong sariling desisyon. Baka naman ang plano ni Chen Zian tungkol sa pagtapos sa sarili ay gusto rin niyang mangyari kay Su Wantang. Nagsususpetsa ako na mayroon pa silang ibang balak. Ayon sa iyong kahilingan, ito ay 48 butil, 2 sa bawat araw. Ihalo mo ito sa kaniyang gamot sa pagtulog. Unti-unti, hindi na niya makokontrol ang sariling isipan. Sigurado ka ba rito na hindi ito malalaman sa huli? Sigurado ako. 1 buwan, sapat na ang panahong iyan para tapusin mo ang lahat ng iyong mga gagawin. President Chen, yung ipinangako mong pabuya. Ngayong gabi, $1,000,000 ang ipapasok sa card mo. Kapag nagtagumpay na tayo, tiyak na may makukuha ka pang dagdag. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Bakit kamukhang kamukha ng babaeng ito ang babae noong araw na iyon? Ano ang narinig mo? Napakakaba mo naman? At may ginagawa ka bang masama? Huwag mo akong pilosopohin. Tinatanong kita. Pagkadating ko pa lang, hinila mo na ako rito. Masakit pa rin ang kamay ko. Bakit ka ba pumunta rito sa ospital? Siyempre, para magpatingin sa doktor. Ikaw, bakit ka nandito? Nagdadalang tao si Su Wantang at ipinanguha ko lang siya ng gamot. Magpapakitang gilas ka na ba bilang mabuting asawa? Gabi-gabi akong hindi makatulog, pero hindi kita makitang magmalasakit sa akin. Anong klaseng pagmamalasakit ba ang gusto mo? Ibigay mo sa akin, para lang ito kay Su Wantang. Gaano ba kaimportante iyan na siya lang ang pwedeng uminom? Ang gamot na ito ay hindi ko ibibigay sa iyo. Kapag natapos na ang ginagawa ko, pupuntahan kita. Sanyu, tulungan mo akong tingnan ito at alamin kung may kahit anong problema. Sige po. Ang gamot na ito ay 2 piraso sa bawat inumin. Sa kabuuan ay 48 piraso. Dapat mong sundin ang sinabi kong paraan ng pag-inom para masiguro na hindi ito matutukoy. Bakit kulang ng 2 piraso? Ano bang espesyal sa bagay na iyan na siya lang ang pwedeng gumamit? Posible kayang si Rose? Hello? Noong nakaraan pinahanap ko ang background ni Rose, may resulta na ba? Ano? Maghanap agad ng mga tao. Asawa ko? Handa na ang gamot. Dali, inumin mo habang mainit pa. Anong klaseng gamot ito? Bakit napakapait? Espesyal na inutos ni Dr. Lee na ipaghanda kita ng gamot para pampakalma, para makabuti sa bata. Sige na, inumin mo na. May tatanungin lang ako sa iyo. Tungkol sa nangyari kay Xiaolan, anong balak mong gawin? Hahanap agad ako ng pagkakataon para makipag-usap at linawin sa kanya ang lahat. Ang pinaka-importante ngayon ay mag-ingat ka para sa bata. Huwag mo na munang isipin ang mga yon. Asawa ko, simula ngayon gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama at mabuting asawa. Nahanap ko na. Risin ba iyan? Hindi. Isa itong bagong uri ng pampahibang na gamot. Kung patuloy itong iniinom ni Su Wantang, kahit mawala na siya sa huli, maituturing pa ring aksidente lang ang lahat. Tama ka. Tatawagan ko siya. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang may kausap pa. May problema tungkol sa pagbubuntis mo. Pupunta na ako riyan para makipagkita sa iyo.
Pasusunduin kita sa driver ko. Kayo po ba si Miss Rose? Bitawan niyo ako. Rose, Ikaw pala ang nagpadala ng mensahe sa akin kanina. Hindi ko akalain na ganito pala. Ang relasyon ng asawa ko sa dati niyang kasintahan. Bakit mo ako kinuha ng pilit? At ano ang kailangan mo sa akin? Hindi ba dapat ako ang magtanong yan sa'yo? Ikaw na ate ni Molly. Sino na naman si Molly? Hindi mo naiintindihan, di ba? Halika rito. Tignan mo ito. Ate? Chen Zian. Ate? Ikaw lang naman ang tinatawag niya simula pa nung una. Ate? Idilat mo ang iyong mga mata at tignan ito. Pagbabayarin kita. Tatapusin kita. Molly? Rose? Mula nang sumampa ka sa aking kama at ang lihim mong pagbalik sa bansa para lumapit kay Suwan Tang, ginawa mo lang ang lahat para maghiganti para sa kapatid mo, tama? Hindi kasama si Suwan Tang sa aking plano. Pero sa ginawa mo kay Molly, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hindi. Aksidente ang nangyari sa iyong kapatid. Wala akong kinalaman doon. Siya itong pilit na kumakapit na sumama sa akin at ang hirap naman siyang tanggihan. Walang hiya ka. Ginamit mo ang pag-ibig para linlangin at saktan siya. Ninakaw mo ang lahat mula sa kanya, tinapos mo ang buhay niya. Dahil sa'yo ay wala na si Molly. Ang gusto lang naman ng mga babaeng ito ay ang pagmamahal ko at binigay ko naman. Kaya kumuha ako ng kaunting kapalit mula sa kanila. Hindi ba't nararapat lang yon? Dahil sa'yo, paulit-ulit mong sinisira ang aking mga plano. Ang usapang ito, paano mo kaya ito babayaran sa akin? Sige at tapusin mo na ako ngayon. Dahil oras na makalabas ako rito, ay hinding-hindi kita mapapalampas. Rose, gusto ko pa rin ang bilib mo sa sarili. Ang hitsura mo ngayon ay wala ng epekto sa akin. Iyan lang ba ang kaya mo? Tila ba ay talagang wala kang kinatatakutan? Huwag kang magmadali dahil malapit na kayong magkita ng kapatid mo. Ha 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 ha. May 30 segundo ka para sa iyong huling habilin. 15 segundo. Kailangan kong tapusin. Tapos na ang oras. Rose, Ano naman kung alam mo ang totoo? Tinapos ko rin naman siya gamit ang apoy. Ang alak na ito ay regalo ko para sa inyong magkapatid. Tigil. Rose, gising ka na ba? Ano ang pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung hindi dahil sa akin, ay wala ka na sana. Magpahinga ka na lang muna. Sandali lang.
May sugat ka ba? Sanyu? Salamat. Magpahinga ka ng mabuti. Bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Nagulat ako sa iyo. Nasaan ang cellphone ko? Nasaan ang phone ko? Nag-aalala ako na baka may umistorbo sa iyo ngayong hapon kaya kinuha ko muna ang phone mo. Huwag ka masyadong mag-phone. Dahil buntis ka ngayon, masama ang radiation sa iyo. Magpahinga ka na muna. Bakit walang laman ang mga call logs ko? Ano ba talaga ang binabalak niya? Hindi ba't sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga ng ilang araw? Bakit ang aga mong lumabas ng ospital? Maayos na ang pakiramdam ko, kaya pwede na akong lumabas. Pinuntahan mo ba si Chen Zian kahapon? Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako mahahanap. Sanyu, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero ayaw ko nang gawin mo pa ang mga mapanganib na bagay na iyon para sa akin. Alam ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ako ang magsisilbing lakas mo. Anong gagawin natin? Hindi nakita sa bodega ang babaeng wala na sa buhay. Hayaan mo na. Siguradong wala siyang lakas ng loob na guluhin pa ang mga plano ko. Kumusta na ang sitwasyon kay Su Wantang? Nitong mga nakaraang araw, humaba lang ng kaunti ang oras ng tulog niya. Itong bago mong gamot, sigurado ka bang tatalab ito? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos uminom pa ng ilang beses, magsisimula na siyang makakita ng kung ano-ano. Tungkol naman sa taong pinapahanap mo, nahanap ko na siya. Basta't may magbabantay sa kanya araw-araw para makainom ng gamot, ng maayos. Pagdating ng oras ng kasal, siguradong wala siyang maalala o malalaman kahit ano. Sir, naisalin na po kay Dr. Lee ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Bukod sa pag-inom ng gamot, gusto kong malaman ang bawat galaw niya araw-araw. Mahal, narito ka na pala. Sino po siya? Siya si Nanay Wang. Dahil nasa maagang yugto ka pa ng pagbubuntis, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Malawak ang karanasan ni Nanay Wang sa ganitong mga bagay, kaya kinuha ko siya para alagaan ka. Ma'am, oras na po para uminom ng gamot. Iwan mo lang diyan, iinumin ko mamaya. Ma'am, kapag lumamig na po ang gamot, mawawala na ang bisa nito. Tama siya, mahal. Uminom ka na habang mainit pa. Mahal? Oras na para inumin ang gamot mo? Inumin mo na. Sige na, inumin mo na. May mali kaya sa gamot na ito? Masyado lang ba akong nag-iisip? Madam, sabi po ni Ginoo ay nasa unang bahagi kayo ng pagdadalang tao, kaya dapat po kayong magpahinga sa bahay. Masyado na akong matagal sa loob. Kailangan kong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Madam, ang sabi po ni Ginoo, maari po kayong magpatugtog ng musika at mag-relax na lang dito sa loob ng bahay. Bakit parang ngayon pati kalayaang lumabas ay wala na ako? Madam, nagkakamali po kayo. Sinusunod ko lang po ang utos ni Ginoo na alagaan kayong mabuti. Kaya inumin niyo na po muna itong gamot. Madam? Gamot ng gamot? Robot ka ba? Madam, para po sa bata, tiisin niyo na lang po muna ito. Magandang araw po. Nandito po para sa home maintenance. Boss, baka po nagkamali kayo ng pinuntahan? Wala po kaming appointment. Nag-schedule po si Madam ilang araw na ang nakalilipas. Madam, nakalimutan niyo na po ba? Punta ka doon at patayin ang main switch. Madam, inumin niyo muna po ang gamot niyo. Pupunta na ako agad. Masyadong matagal ang gamot na ito, lumamig na tuloy. Ni hindi mo man lang naisip na initin muna. Opo, madam. Pasok.
Ang mensaheng ipinadala ko noong isang araw. Nakita mo ba? Nagpadala ka ng mensahe sa akin? Ang mga log ng phone ko, lahat ay nabura na. Miss Sue, hindi mo ba napapansin na ikinukulong ka na ni Chen Zian sa sarili mong pamamahay? Rose, pero paano ako maniniwala sa iyo? Kung ganoon, pakinggan mo ito. Ang gusto lang naman ng mga babaeng ito ay ang pagmamahal ko at ibinigay ko naman iyon. Kaya hindi ba nararapat lang na kumuha rin ako sa kanila ng kaunting interes? Gusto kong sabihin sa iyo, kung ano ang nangyari sa kapatid ko, iyon din ang mangyayari sa iyo balang araw. Kapatid mo? Si Molly. Sinasabi mong si Molly ay kapatid mo? Ibig sabihin, si Chen Zian pala ang nanakit sa kapatid mo? Tama. Masyadong bihasa si Chen Zian sa mga babae at kayong lahat ay niloloko lang niya. Pero nagdadalang tao ako ngayon. Paano niya ito magagawa sa akin? Hinding-hindi niya hahayaan na maipanganak ang anak mo. Nawawala na siya sa sarili. Madam? Madam? Ang araw ng iyong kasal, ang siyang magiging katapusan mo. Sigurado ka ba na gusto mo pa ring maniwala sa kanya? Madam? Pinapasok ba kita? Kailangan ko pa bang ulitin? Hello, sir. Ngayon po, may pumuntang tagagawa ng aircon dito sa bahay. Medyo kahina-hinala siya. Parating na ako. Hindi ko hahayaang maging alas ng kahit sino ang aking anak. Paano tayo magtutulungan? Si Chen Zian ba nitong nakaraan? Mayroon bang kakaibang ginagawa? Ikinulong ako ni Chen Zian at inutusan pa ang taong iyon na bantayan ako sa pag-inom ng gamot araw-araw. Ang gamot na ito ay magdudulot sa iyo ng mga guni-guni. At pagkatapos ng isang buwan, ang pagkawala mo ay ipalalabas niyang isang aksidente. Napakawalang hiya talaga niya. Ano pa ang plano mo? Kumanap ng paraan para mapalitan ang gamot, pati na rin ang babaeng iyon kanina. Kailangang mapalayas na siya. Sige. Pero nakablock ang cellphone ko. Paano ako makikipag-ugnayan sa iyo? Monitor? Kailan mo pa nilagyan ng monitor ang bahay ko? Nilagay ko iyan noong unang 2 araw ko rito. Rose, gusto talaga kitang pasalamatan. Salamat dahil tinulungan mo akong makita ang totoong kulay ni Chen Zian. Sir, nakabalik na po kayo. Lagot, umalis ka na bilis. Nasa loob lang po siya. Nasaan ang tao? Sino po ang hinahanap niyo? Sir, natatandaan ko, nandoon lang talaga siya sa loob at hindi ko siya nakitang lumabas. Ang tinutukoy mo ba ay ang nag-ayos ng aircon? Noong nag-init ka ng gamot, umalis na siya. Hindi mo ba nakita? Imposible po iyan. Nandoon lang po ako sa labas. Wala naman pong taong lumabas. Hindi ba sabi mo ay nakabantay ka sa pinto? Sir, ano po kasi? Sapat na iyan, mahal. Si Nanay Wang ay baka dahil sa kaniyang edad, lumalabo na ang paningin niya. Kumain na muna tayo. Ma'am, gabing-gabi na po, anong ginagawa niyo sa kusina? Hindi kasi ako nabusog kanina. Kaya pumunta ako dito para tignan kung may pagkain pa. Sabi po ng doktor, kailangan yung bantayan ng pagkain nyo, bawal ang masyadong busog sa gabi, para hindi masyadong lumaki ang bata at hindi mahirap ilabas. Sige, alam ko na. Wantang. Wantang, okay ka lang ba? Parang mas lalong lumalala ang aking mga guni-guni. Wantang, subukan mong kurutin ang iyong sarili. Hindi ko kaya. Ayos lang yan, Wantang. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang magmadali. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Mas maayos na ako. Bakit ang kulit mo? Sige na, maglinis ka na ng sugat para hindi ito mamaga. Ayos lang. Tapos ko na mapalitan ng gamot.
Pero nakita ko kanina si Nanay Wang. Kailangan na nating tapusin ang tungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Ganito, humanap ka ng paraan na makapunta sa ospital bukas at ako na ang bahala sa iba. Hindi ko rin alam kung anong nangyari kagabi. May masamang epekto kaya ito sa bata? Wala iyon, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mukhang gumagana na ang gamot. Masama ang pakiramdam ko. Nanay Wang, samahan mo ako sa banyo. Opo. Para sa iyo. Para saan ang gagawin mo rito? Mamaya lang ay ilalagay ko ito sa katawan ni Wang Fang. Kailangan na nating tapusin siya. Sige, Alagaan mo ang iyong sarili. At pati na rin siya. sige. Mag-ingat ka rin. Huwag kang mag-alala. Hoy, wala ka bang mga mata? Tumigil ka. Bakit ka sumisigaw? Nasa ospital tayo? Mayroong isang tao na biglang bumangga sa akin paglabas pa lang, parang walang mga mata. Napakamalas naman. Tama na yan. Naghihintay na si Zian. Nandito ka na? Nakita mo ba si Suwantang? Nakita ko siya na ayos na ang usapan. Ikaw naman, kumusta ang pag-usad mo? Sa mga nakaraang oras, ang account ni Xiaolan ay madalas naglilipat ng mga ari-arian sa ibang bansa, hula ko ginagawa na ni Chen Zian ang pag-convert ng shares sa cash. Ginagamit ni Chen Zian si Xiaolan para sa mga ito, para magmukhang wala siyang kinalaman. Sanyu, matutulungan mo ba akong mahanap ang ebidensya ng mga transaksyon sa pagitan niya at ni Xiaolan? Sa ngayon ay wala pa. Pero sa nakikita ko, ang susi ay dapat nating mahanap kay Xiaolan. Pero base sa ugali ni Chen Zian, ang mga perang ito ay hindi mananatiling na kay Xiaolan sa loob ng mahabang panahon. Ituloy mo lang ang pagsubaybay. Tignan mo kung ano ang susunod niyang hakbang. Ngayon, hihintayin na lang natin ang balita mula kay Su Wantang. Kumusta ang resulta ng kanyang pagsusuri ngayong araw? Unti-unting lumalala ang mga nakikita niyang guni-guni. Baka hindi na ito umabot hanggang sa araw ng kasal. Napakalakas ng loob mo. Ilang araw ka pa lang dito, pero malikot na agad ang kamay mo. Anong nangyayari dito? Sir, hindi ko po kailanman ninakaw ang pulseras ni ma'am. Hindi mo pa kinuha? Ngayong huli ka na sa akto. Ano ba talaga ang nangyari? Husband, itong pulseras na ito, kung hindi lang pumasok sa isip ko na mag-ayos ng mga gamit ngayon, hindi ko malalaman na napunta na pala ito sa bulsa niya. Wife? Sigurado ka ba na nakuha ito sa bulsa ni Nanay Wang nang makita ito? Xiaochun, sabihin mo sa harap ni Sir lahat ng nakita mo. Sir, simula noong dumating si Nanay Wang, siya na ang nag-aayos ng mga alahas ni ma'am. Hindi niya po kami pinapakialam kailanman. Ikaw. Nitong mga nakaraang araw, palagi siyang nananatili sa kusina hanggang gabi, hindi namin alam kung ano ang tinatago niya. Walang hiya ka? Anong pinagsasabi mo? Wang Fang, nawawala ka na ba sa sarili? Sir, ginagawa ko lang ang mga iniutos niyo sa akin araw-araw. Bukod doon ay wala na akong ibang ginawa. Lumulusot ka pa, ha? Tatawag na ako sa mga pulis. Ipapacheck ko sa kanila kung ano ba talaga ang tinatago mo. Bakit ka tatawag ng pulis? Kahiya-hiya lang yan. Ang ibig kong sabihin, wife, ito ay usaping pampamilya lang. Hindi na kailangang papuntahin pa ang mga pulis. Anong gusto mong gawin? Sa kalagayan ngayon ni Suwantang, hindi na kailangang bantayan pa siya araw-araw. Kung dahil sa nangyaring ito ay magugulo ang aking mga plano, hindi ito makakabuti para sa atin. Wang Fang, simula ngayong araw, hindi ka na namin kailangan dito. Opo. Aalis na tayo. Rose, sa wakas, malaya na ako. Paalis na si Wang Fang, ngayon wala nang nakatitig sa akin. Anong susunod nating gagawin? Ang target natin ngayon ay siya. Si Xiaolan ang financial director ng Su Group, si Chen Zian ay gumamit din kay Xiaolan para ubusin ang pondo ng Su Group. Ngunit ang perang ito ay dumaan lamang sa account ni Xiaolan at walang direktang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman si Chen Zian dito. Kaya kapag nagkaproblema, siguradong hindi si Chen Zian ang makakatanggap ng anumang parusa. Bukod sa kailangang malaman ni Xiaolan ang tunay na kulay ni Chen Zian, mayroon pang mas mahalagang bagay. Ano iyon? Kailangang humanap ako ng paraan para siya mismo ang humingi ng diborsyo sa iyo.
Alam ko, ginagawa mo ito para sa kapakanan ng iyong apo. Pero buntis ako ngayon, paano ko mapapatakbo ang proyekto? Si Zian naman, ay naku, marami ring inaasikaso sa kumpanya niya. Mas hindi niya magagawa. Hello? Hello? Asawa ko? Anong nangyari? Tungkol ito kay Papa. Sabi niya, mayroon daw overseas project na gusto niyang kunin ko. Pero tignan mo naman ang kalagayan ko. Paano ko tatanggapin to? Anong proyekto iyon? Patingin nga ako. Isa itong overseas real estate project. May kikitain itong hindi bababa sa $100 milyong. Tapos kailangang magbayad muna ng $50 milyong na bond. Bakit? Interesado ka? Sa tingin ko, sayang naman ang mabuting hangarin ni Papa. Dahil buntis ka at hindi mo pa kaya? Ano kung ako na lang ang tumulong sa iyo? Sige, ipinapaubaya ko na iyan sa iyo. Ano? $50 milyong? Huwag ka munang mag-alala. Maupo ka. Itong $50 milyong na ito ay mahirap kong pinag-ipunan sa loob ng maraming taon na ilabas ko ito sa kumpanya para may magamit tayo sa ating buhay. Sinasabi mo bang basta mo na lang itong kukunin? Hindi ba't para naman ito sa kinabukasan nating dalawa? Isipin mo nang mabuti. Ito ay isang negosyong nagkakahalaga ng $100 milyong. Ang $50 milyong ay sapat na para sa ating kinabukasan. Bakit kailangan mo pa ng ganoon kalaking pera? Hindi ako payag. Sa tingin mo ba ang lahat ng ginagawa ko ay para kanino? Okay lang na maghirap ako ng mag-isa? Pero hindi ko hahayaang mahirapan ka ng dahil sa akin. Sige. Kung ayaw mo, aalis na ako. Hindi sa ganoon. Nararamdaman ko lang na parang may kakaiba rito. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay ni Suwantang ay hindi pa nakakapunta sa ibang bansa. Paanong magkakaroon siya ng mga proyekto sa labas ng bansa? At ang $50 milyong na depositong iyon ay eksaktong lahat ng laman ng ating bank account. Ang ibig mo bang sabihin? Ay sadyang sinabi iyon ni Suwantang para marinig ko? Alam na ba niya ang tungkol sa atin? May sinabi ba siya sa'yo? Magsalita ka. Hindi ko po alam. Pumunta siya sa akin dati. May sinabi siyang mga kakaibang bagay, pero hindi ko iyon pinansin. Wala ka talagang isip. Bakit hindi mo yun sinabi sa akin? Hindi ko lang talaga pinahalagahan iyon. Tsaka nakita ko namang maayos pa rin ang relasyon niyo. At walang nagbago kaya akala ko. Magandang araw po mula sa house cleaning services. Ikaw? Ikaw? Rose. Bumalik ka muna sa kumpanya at doon mo ako hintayin. Pero Hindi mo ba ako naintindihan? Alis! Hindi mo akalaing buhay pa ako. 'Di ba? Chen Zian? Hindi ko inakala. Talagang hindi ko inakala na may lakas ka pa ng loob na hanapin ako. Nagpunta ka rito, hindi lang siguro para mangamusta, di ba? Siyempre hindi. Nagpunta ako rito ngayon para ipakita ito sa iyo. Hindi ba ito kamukha ng kwarto niyo ni Suwantang? Walang hiya ka. Naglakas loob ka pang maglagay ng nakatagong kamera sa bahay ko. Ibinigay ito sa akin ni Suwantang. Siya? Napakalinis ng puso ng taong iyon. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Huwag mo akong lokohin. Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng isang babae kapag usaping asawa na ang pinag-uusapan. Matagal na niyang alam ang tungkol sa inyo ni Xiaolan. Sa pagkakaalam ko, hindi kanya basta-basta mapapatawad. Ibig bang sabihin ay sinadya niya talaga na sabihin niyon sa akin? Mukhang napakalapit niyo ni Suwantang ha? Ano ang ipinangako niya sa iyo? Ang bahay ni Molly, Anong gusto mong gawin? magpakasal ka sa akin ang bahay. At sa iyo na ang Su Group at ang pera. Magandang kasunduan ito, hindi ba? Ang deal na ito ay sulit, hindi ba? Haha, tama ba ang narinig ko? Gusto mo akong pakasalan? Matanda na ang mga magulang ko at ang bahay sa Molly, ang kanilang huling hiling. Ang kasunduang ito para sa iyo ay napakasulit. Bakit mo naman naisip na tutulungan kita? Huwag mong kalimutan kung paano nawala ang kapatid mo. Kung ganoon, tingnan mo ito.
Bakit nasa iyo ang bagay na ito? Akala mo ba talaga ay hangal si Suwantang? Mula noong nagduda siya sa iyo, kumuha agad siya ng abogado para maghanda ng inyong kasunduan sa diborsyo. Kaya pala bigla na lang siyang nagpakita ng galit kay Nanay Wang. Yun pala ang dahilan? Ang husay niyang magtago. Mukhang hindi ka kontento sa kasunduang ito ng diborsyo. Kapag nakuha niya ang mga ebidensya ng panloloko at tangkang pagpapasakit mo, sa madaling salita, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa iyo. Sa malalang paraan naman, siya mismo ang magpapakulong sa iyo. Kung nahuli ka niya na may ebidensya ng panloloko, sa pinakamababa, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa iyo. Sa pinakamalala naman, siya mismo ang magpapakulong sa iyo. Ang tagal na namin ni Suwantang. Paano niya magagawang saktan ako ng ganoon? Pagmamahal? Ha ha ha! Ang buong pagmamahal ni Suwantang sa iyo ay ang magtataas sa iyo ng husto. Ngunit, ito rin ang wawasak sa buong buhay mo. Tama ang sinabi niya. Si Suwantang ay nakapagtitiis ng matagal sa tabi ko. Hindi ko alam kung ano ang maaaring gawin niya sa akin sa huli. Pero iba ako. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Isang bahay, kapalit ng maginhawang buhay mo sa hinaharap. Alam mo na kung ano ang pipiliin mo. Siyempre, pipiliin ko ang masiguradong opsyon. At isa pa, bago ang kasal, gusto kong tapusin mo agad ang ugnayan niyo ni Binibining Lan. Ayaw kong may sinumang sisira sa ating kasal. Ang litrato sa kasal, hindi ba dapat na itong palitan? Mahalaga pa ba sa iyo ang ganyang mga bagay? Ayoko lang na, sa loob ng kwarto ni Molly ay may makikitang kalat. Inutusan kitang imbestigahan si Chen Zian. Ano bang ginagawa mo ngayon? Miss Su, napagtanto ko lang bigla na kumpara sa pakikipagtulungan sa iyo, ang pakikipagtulungan ko kay Zian ay mas magiging maayos. Hindi ba, Zian? Ang masamang babaeng ito? Suwantang, huwag kang sumobra. Chen Zian, ikaw ang nagtraidor. Pinlano mo itong lahat laban sa akin, tapos sasabihin mong huwag akong sumobra? Nakahanda na ang abogado ko. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon mo. Pero, Miss Su, lahat ng ebidensya mo ay nasa akin. Paano ka pa mananalo? Pirmahan mo na ito. Wala ka ng laban. Pagpayag sa diborsyo? Nananaginip ka ba? Huwag mong kakalimutan, nabuntis ako, at hindi pinapayagan ng batas ang diborsyo kapag buntis ang asawa. Sige, kung ganoon ay patatagalin natin ito. Pagdating ng panahon, pupuntahan ko ang tatay mo para pag-usapan ng mabuti ang tungkol sa diborsyong ito. Kung sakaling himatayin siya sa galit, wala na akong kinalaman doon. Huwag mong idamay ang tatay ko. May sakit siya sa puso. Hindi niya kakayanin ang ganyang balita. Sige, pumapayag na ako sa diborsyo. Bigyan mo ako ng 50 milyong dolyar. Pipirmahan ko ito agad. Nababaliw ka na ba? Tingnan mo mabuti, sa joint account nating dalawa, saan kukuha ng ganoong pera? Huwag mong isiping wala akong alam. Ginamit mo si Shaolan para itakas ang 50 milyong dolyar mula sa kumpanya. Hindi ba't sabi mo ay wala siyang ebidensya? Wala kanina. Pero ngayon, meron na. Wala naman kanina, pero meron na ngayon. Walang hiya ka. Naglakas loob ka pa talagang mag-record. Ang buong Su Group ay hamak na mas malaki kaysa sa 50 milyong dolyar na ito. Hindi ba't totoo naman? Sige, ibibigay ko sa iyo. Gusto ko ilipat mo na ang pera ngayon din. Suwantang, huwag ka nang sumobra. Dahil sa taong katulad mo, walang saysay ang salitang tiwala. Ilipat mo na ngayon at pipirmahan ko na ito agad. Rose, na ikakasal sa taong ito, talagang swertihan na lang kayo. Salamat sa pagbati mo. Sana ay magtagumpay ka rin sa buhay. Cheers. Cheers! Rose, ngayon ba ay sobrang saya niya at bilib sa sarili? Oo nga.
Buong gabi siyang nagpapatugtog sa kwarto. Sa sobrang ingay, hindi na kami makatulog. Bakit? Parang may ilang taong nagsiselos na rito? Hindi kaya ako. Sige, mamaya pagbalik, kumuha ka ng maraming pampatulog at subukan nating gawin para kay Chen Zian na maging mas mahimbing ang tulog niya sa gabi. Para sa akin, ikaw talaga ang nakakakilala kay Chen Zian. Pinag-iisipan ko ng mabuti kung paano ko mababawi ang 50 milyong dolyar na ito. Sino ang mag-aakala na sa paggawa niya ng mga bagay ay ganito siya kaingat? Sa mga taong tulad ni Chen Zian, kung hindi mo siya bibigyan ng mapapala, hinding-hindi niya bibitawan ang mga bagay na pagmamay-ari na niya. Wantang, ang importante ngayon ay, ligtas ka nang nakalayo sa kanya, kampante na kaming lahat. Buti na lang nandyan ka. Siya nga pala, ano na ang susunod mong plano? Dapat siyang magbayad sa kanyang nagawa. At bibigyan natin ng hustisya si Molly. Sagutin mo ang tawag. Sumagot ka. Sagutin mo ang tawag. Chen Zian, ibig bang sabihin ang lahat ng napag-usapan natin ay kasinungalingan lang? Mapanlin lang ka. Ayon sa ulat, ang direktor ng Su Group na si Chen Zian ay nagpahayag na sa Su Group, ang kamakailang mga pagbabago sa tauhan ay nagmula sa financial director ng kumpanya na si Lan dahil sa iligal na paggamit ng pondo ng kumpanya. Chen Zian. Hindi ko siya naabutan. Mukhang pinuntahan na niya si Chen Zian. Mga kasama, sa hinaharap ay inaasahan kong ang bawat isa ay paiigtingin ang inyong kakayahan sa sariling pagbabantay. Tungkol naman sa usapin ni Xiaolan, ako na mismo ang mag-aayos nito. Kung wala na tayong gagawin, tapos na ang pulong. President Chen, totoo bang magdidiborsyo na kayo ni President Su? Itong insidente ng illegal na pagkuha ng pondo, magkasabwat ba sina President Su at Xiaolan? Zian, ang bagay na ito ay kinatatanungan ng lahat. Bakit hindi ka pa samantalahin ang pagkakataong ito upang magpaliwanag? Sige, tungkol sa pondo ng kumpanya, hindi ko na kailangan pang magbigay ng maraming paliwanag dahil sigurado akong lahat kayo ay napanood na ang balita tungkol dito. Bukod doon, ang totoo ay diborsyado na kami ni Su Wantang. Kailan pa? Susunod na linggo ay sa Intercontinental Hotel kami ikakasal ni Rose. Umaasa ako na makakarating kayong lahat. Zian, lumabas ka muna sandali. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Chen Zian, wala kang hiya. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Chen Zian, hayop ka. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Ano ba talagang nangyayari? Lumabas ka dito ngayon din. Tao, may tao ba dyan? Anong ibig sabihin nito? Chen Zian, manloloko ka. Ngayon, gusto mong lahat ng sisihan ay ibuntong sa akin. Pagkatapos ay aalis ka ng ganun-ganun lang na parang malinis ang kamay mo? Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi mangyayari iyan. Huwag kang basta-basta manira ng puri. Ikaw ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya at wala akong kinalaman doon. Lahat ng pera ay nailipat sa account mo. Tingnan ninyo silang mabuti. Si Chen Zian ay isang mapagpanggap at masamang tao. Ginamit niya ako at ninakawan ng lahat. Tumahimik ka. Ang mga salitang ito ay ang mga mismong sinabi mo sa akin noong magkasama tayo. Binibining Lan, kumpanya ito, pakiusap, huminahon ka. Pati na rin ikaw. Akala mo ba ay sino itong pinatulan mo? Kung nagawa niyang ibato lahat ng dumi sa akin ngayon? Bukas naman, kaya ka rin niyang hilahin para pareho kayong maparusahan. Manahimik ka. Maraming tao ang nakatingin. Kumalma ka lang. Nagawa mo pa akong saktan. Para sa iyo, trinaydor ko ang pinakamatalik kong kaibigan. At ang pagkawasak ng buhay ko ngayon ay dahil lahat sa iyo. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Ilayo siya rito. Wala akong ginagawang krimen. Wala akong kasalanan. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Mukhang hindi normal ang lagay ng isip ni Director Lan, kaya para sa nangyaring ito ngayon, inaasahan ko na walang lalabas na kahit anong salita. Kung tutuusin, ang kumpanya ay kailangan pang umasa kay President Chen sa hinaharap, hindi ba? Tama po ang sinabi ninyo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. May gana ka pang gumawa ng gulo rito? Humanda kang makulong? Darating na ang hepe. Tara na! Mga wala kayong hiya. Binibining Lan, dahil sa kaso ng pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, sumama ka sa amin. Anong gagawin ninyo? Bakit? Lakad. Ikaw pala.
Nagulat ka ba? Ang pinakamatalik kong kaibigan. Wantang, kumalma ka lang. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag kang makialam sa mga bagay na pag-aari ng iba? Bakit ba ayaw mong makinig? Niloko lang ako ni Chen Zian. Hinding-hindi ko naisip na saktan ka. Wantang, maniwala ka sa akin. Pero niloko mo ako sa loob ng 2 taon. At sa 2 taong iyon, nagmukha akong tanga. Maraming beses ko nang gustong sabihin sa iyo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Sobrang nalilito ako. Marahil ito na ang karma ko. Ngayon, si Chen Zian ay isinisisi sa akin ang lahat. Nawala ang pag-ibig sa akin, pati na ang pagkakaibigan natin. Pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo na, Wantang, patawad. Hindi mo ba ako parurusahan? Dahil alam ko, napansamantala ka lang nawala sa huwisyo, at ang tunay na nagmamatigas ay si Chen Zian lang. Tungkol sa mga ari-ariang inilipat mo, ibinigay ko na ang mga ito sa pulis. Ligtas ka na ngayon. Wantang, patawad talaga. Naghihintay kami sa pintuan at kanina pa kami naiinip. Kanina pa kami naghihintay sa pinto. Talagang sobra ang aming pag-aalala. Nagkakakilala na pala talaga kayo? Sandali lang. Hindi ko maintindihan. Si Chen Zian ang tumapos sa buhay ng kapatid mo. Tapos ngayon magpapakasal ka pa rin sa kanya? Para malinis ang pangalan ni Molly, kailangan kong mapalapit sa kanya upang personal kong makuha ang kanyang testimonya. Pero napakatuso ni Chen Zian. Paano mo iyon makukuha? Wala dapat ikatakot kung walang ginagawang masama. Pero ang mga taong tulad ni Chen Zian, maraming masamang ginawa sa buhay. Sa tingin mo ba, hindi siya natatakot? Sa madaling salita, ito na ang ating huling hakbang. Basta't nagkakaisa tayo, siguradong mapapabagsak natin ang lalaking iyon. Isuot mo itong kuwintas. Sa loob niyan, naglagay ako ng sapat na gamot na sapat para mahilo si Chen Zian. At heto pa, para manatiling gising ang isip mo, kailangan mong ipahid ito sa iyong mga sintido. Sa asul na langit at malawak na kalawakan, mayroong Meigu. malit na puting barko. Gabi na pero hindi ka pa natutulog? Ano ba ang ginagawa mo? Zian, nakita mo ba ang ate ko? Zian. Zian, Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Zian? Huwag kang lalapit. Zian, anong nangyayari sa iyo? nakita mo ba ang ate ko? Ako si Rose. Zian, maayos ka lang ba? Rose. Ikaw si Rose? Bakit? Sino ba ang inaasahan mo? O baka naman, may iba ka pang babaeng iniisip? Wala. Marahil ay dahil malapit na akong ikasal. Masyadong lang akong pagod. Zian, Ano na nga uli ang pinag-uusapan natin? President Chen, tungkol po sa ating mga produkto para sa susunod na quarter. Kailangan ko lang po ng kumpirmasyon nyo. Buksan mo. Ano ito? Anong bagay ito? Nabalitaan ko na noon si President Chen ay may sinaktang babae. Posible kaya na ito na ang paghihiganti ng isang kaluluwa? Sino ang gumawa nito?
Zian, ito na ang karma mo. Tignan mo ako. Chen Zian. Ito na ang kabayaran sa lahat. Huwag kang lalapit. Zian. Tumingin ka sa akin. Tingnan mo ako. Manahimik ka. Tapos ka na sa akin. Bitawan mo ako. Rose! Rose! Hindi kaya nabaliw na si President Chen? Sino ang nakakaalam? Pakiramdam ko ay tatapusin niya ang asawa niya. Magsitahimik kayo. Ang mga nangyari ngayong araw ay tungkol sa reputasyon ni President Chen, kaya isara ninyo ng mahigpit ang mga bibig nyo. Naintindihan ba ninyo? Opo. Lumabas na kayo. Chen Zian, anong nangyayari sa'yo? Hayaan na natin kung sa bahay lang ito nangyayari. Pero nasa loob tayo ng kumpanya ngayon. Maraming nakatingin sa atin. Kapag kumalat ang balita, alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa negosyo mo? Hindi pa nga kita natatanong eh. Ikaw ba ang gumawa nito? May sakit ka ba sa utak? Pinagdududahan mo ako? Ako ang taong pakakasalan mo. Anong mapapala ko kung gagawin ko iyon? Huwag kang magpanggap. Ang manyikang ito at ang kapatid mo ay magkamukhang magkamukha. Alam ko na. Ang mga nakakaalam tungkol kay Molly ay hindi lang tayong dalawa. Sino pa ang nakakaalam? Ang bagay na ito, nasabi ko na ito kay Suwantang. Ang nanggugulo sa krusyal na sandaling ito ay malinaw na siya. Dahil gusto niyang sirain ang ating kasal. Ang walang hiyang babaeng iyon? Dapat pala ay noon pa, ay tinapos ko na siya agad. Zian, ang kailangan nating gawin ngayon ay ituloy ang kasal sa lalong madaling panahon. Maliit na sugat lang ito, okay lang ako. Buti na lang at inilipat ni Chen Zian ang kasal sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng kasal, ay magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko na sa iyo dati na mag-ingat ka. Ayaw ko nang maulit pa ito. Naintindihan ko. Hello? Ano? Ospital? Naku, hindi maari. Pupunta si Chen Zian sa ospital. Tingin ko ay tatanungin niya si Liming tungkol sa mga masasamang panaginip. Kapag nalaman ni Liming na binibigyan natin siya ng gamot na nakakalito, magkakagulo. Magpahinga ka na lang muna. Ako na ang bahala. Sino ka? Sino ka? Kayo po si President Chen, tama? Pumunta po sa meeting si Dr. Lee. Ibinasilin po niya sa akin na hintayin kayo rito. Pasok po kayo. Maupo po muna kayo. Huwag na. Ako na lang ang tatawag sa kaniya. Mukhang si Dr. Lee po ay hindi pa makakabalik agad. Sa nakikita ko po sa inyong hitsura, hindi ba naging maayos ang pahinga nyo kamakailan? Oo. Hindi maganda ang tulog ko nitong mga nakaraang araw. Madalas akong makakita ng mga kakaibang bagay. Dahil ba iyan sa sobrang pressure sa trabaho o dahil magpapakasal na kayo? Paano mo na lamang ikakasal na ako? Huwag po kayong kabahan. Ang tungkol po sa inyong sitwasyon, nasabi na po sa akin ni Dr. Lee, kaya may idea na po ako. Kaya naman pala. Maraming tao ang nakararanas ng pagkabalisa bago ang kasal. Reresetahan ko po kayo ng pampakalma. Inumin niyo po ito at siguradong magiging maayos din ang pahinga nyo. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga?
Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay simula sa araw na ito, hindi na kita hahayaan na magpakita pa sa ospital. Ano? Alam mo na ang dapat mong sabihin, di ba? Hello? President Chen? Oo. Nakamiting ako? Kaya pinaghintay ko na lang ang estudyante ko sa opisina para sa iyo. Sige po. Ginawa ko na ang gusto mo? Maari mo na ba akong pakawalan? Kapag oras na, kusa kitang pakakawalan. Sige, naintindihan ko. Napakagaling. Napigilan na ni Son Yu. Matalino ka talaga. Buti pinasundan mo si Chen Zian sa amin. Kung hindi, masisira lang ang mga plano natin. Kasalukuyang naghahalusinate si Chen Zian. Kanina pa nagsimula iyon. Ngayon, hihintayin na lang natin ang mismong araw ng kasal. Ang mga pinahanda mong gamit sa akin, handa na po lahat. Kung ganoon, nawa ay maging matagumpay ang ating plano. Ang mga lalaki, palagi nilang ginagamit ang kanilang kahangalan para husgahan ang mga babae. At pagkatapos, gamit ang masamang intensyon, ay patuloy na nanamantala sa mga kababaihan. Inaakala nilang mahuhumaling ang mga babae sa mga ilusyong ito, pero nagkakamali sila. Dati akong naniwala na makukuha ko ang katapatan ng isang lalaki, pero hindi ko inaasahan. Na iyon pala ay lason na bunga ng kasamaan. Nandito ako para sa sarili kong mga kamay. Ay ipakain sa kanya ang lason na ito upang ipaalam sa kanya na may parusa ang bawat kasalanan. Hanggang sa araw na ito ngayon ko lang naintindihan na ang pag-ibig na sinasabi ng mga lalaki ay ang bagay na walang anumang halaga. Kaya kong ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon ako, pero ang mahalaga, para sa kanya ay ang sarili lang niya. Kaya sa huli, dapat bang ang babae na lang ang magtiis sa lahat ng pait? Hindi. Narito tayo ngayon upang sabihin sa inyong lahat, ang kapalaran ng babae ay dapat nasa sarili nilang mga kamay. Ang taong nagkasala Ay dapat parusahan. Bakit hindi nakasindi ang ilaw? Ate, tingnan mo, maganda ba ang wedding gown ko? Ate, Molly, ako ay malapit ng maging asawa ni Zian. Xiaolan, Malapit na akong maging asawa ni Zia. ikaw ba si Xiaolan o si Molly? Kailan ka ba darating? Kailan ka? Malapit na akong maging asawa ni Zian. Sino ang nagpapasok sa iyo? Malapit na akong maging asawa ni Zian. Malapit na akong maging asawa ni Zia. Excited na akong ipakilala kayo sa isa't isa. Kailan ba ako pupuntahan ni ate? Sabik na akong magkita kayong dalawa. Tulong, may tao ba dyan? Saklolohan niyo ako. Zian, Tulungan mo ako. Ako ang asawa mo at hindi ko pa nakikita ang ate ko. Suwantang, anong kinababaliw mo dyan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. wag mo akong saktan, pakiusap. Molly? Si Molly iyan. Nawala ka ng kusa at wala akong kinalaman doon. Kung hindi mo ako nilason, bakit ako mawawala? Chen Zian, magbayad ka sa lahat ng ginawa mo. Umalis ka sa harap ko. Hindi ka makakatakas? Hindi ka makakalayo. Rose, kanina ko pa nakikita. Nakita ko. Kanina pa kita hinihintay. Matagal na kitang hinihintay. Ikaw? Lahat ng ito ay gawa mo, hindi ba? Pamilyar ba sa'yo ang suot ko? Zian, Ito ang damit ni Molly noong ikinasal sa iyo. Ang suot niyang wedding gown. Molly? Maganda ba? Hindi ba parang si Molly na nakatayo mismo sa harap mo? Ang nangyari kay Molly ay isang aksidente. Aksidente? 20 anyos pa lang si Molly. Nagsisimula pa lang ang buhay niya. Dahil wala siyang kwenta at ang tanga niya. Siya mismo ang desperadang lumalapit sa akin? Binigay ko lang ang gusto niya. Bakit hindi mo subukang tanungin siya kung gusto niya ba talaga? Ay, nakalimutan kong wala na pala siya kaya hindi mo na magagawa. Mabulok ka sa impyerno, masamang tao. Huwag kang sumobra. Huwag mong kakalimutan na ang kasong ito. 2 taon na ang nakalipas simula noong natapos ito. Kaya inaamin mo na ikaw ang mismong tumapos kay Molly.
Kung sabihin ko mang oo, ano naman ang magagawa mo sa akin? Ang bawat isa na naririto ay mismong nakarinig na ikaw ang taong tumapos kay Molly. Ikaw ang tumapos kay Molly. Nabalitaan ko na, noong nakaraang mga araw, na noong nasa kumpanya pa si President Chen, hindi na naging maayos ang pag-iisip niya. Manahimik ka! Manahimik ka! Manahimik kayong lahat. Rose, nangangahas ka bang lokohin ako? Hindi lang iyon, ang taong naglipat ng mga ari-arian ni Su Group ay si Chen Zian mismo. Shaolan, nababaliw ka na ba? Isusumbong mo ako? Hindi ka rin makakatakas. Basta't mapakulong lang kita, handa akong tumayo bilang testigo. Maghanda kayong lahat. Chen Zian, hindi lang niya palihim na inilipat ang ating mga ari-arian, kundi pati na rin. Ginawa niya ang lahat para mawala kami ng anak ko. Suwantang! Ito ang direktor ng psychiatry sa ospital ng bayan. Siya nga, ginamit niya ang posisyon niya bilang direktor ng ospital para takutin at pilitin akong sumunod sa mga gusto niya. Tama? Ako nga ang gumawa noon, bakit? Ang bawat taong niloko ko, karapat-dapat lang sa kanila iyon. Nagkakamali ka. Napakawalang puso mo para lokohin sila at gusto mo pa silang lahat na mawala. Kahit na wala na ako ngayon, isasama kita sa pagbagsak ko. Zian, Molly, ikaw na baliw na babae, lumayo ka sa akin. bakit mo ginawa sa akin ito? Hindi ako yon. Wala akong kinalaman doon. Ginusto niyang mawala sa sarili niya. Muling binuksan ng mga pulis ang lumang kaso. Chen Zian, sa pagkakataong ito, siguradong mapaparusahan ka na. Masyado nang naging mahina si ate. Ngayon lang kita na ipaghiganti. Gusto ko uling marinig ang tawag mo sa Ate. Ate, Nang araw na iyon, andoon ka, hindi ba? ngayon, tumalikod ka. At ipikit mo ang iyong mga mata. Mayroon akong regalo para sa iyo. Huwag kang sisilip. Rose, Binabati kita. Nagtagumpay ka. dapat lang na mabulok sa kulungan ang lalaking si Chen Zian. Hi, anong plano niyong gawin pagkatapos nito? Ako, syempre ay naghahanda ng sumalubong sa isang bagong buhay. Rose, ikaw naman? Gusto kong ikwento ang istorya ni Molly sa bawat tao na nakararanas ng hirap sa buhay. Kailangan niyo ba ng tulong mula sa ilang mga tao? Rose? Nakita ko si Chen Zian kahapon. Sabi niya nung sugurin kanya, nakita niya si Molly. Ngunit naging maayos naman ang kinahantungan. Rose? Handa ka bang hayaan akong alagaan ka? Napakaganda ng singsing. Gayunpaman, lahat ng tao ay inaasahan na maging si Rose ka ng tuluyan, pero hindi mo kailangang maging si Rose palagi. Maging ang iyong sarili ka lang. Ito ang lahat ng lihim ni Rose.